Hello guys, this is Pi Homes Tutorial at welcome back sa ating channel. Sa video ito, pag-uusapan naman natin ano nga ba ang retaining wall design. Alright, so define muna natin ano nga ba ang retaining wall. So retaining walls are structure designed to hold soil in place, preventing it from sliding or eroding, especially when there's a significant change in the ground level. So ginagamit lang pala ang retaining wall kapag merong significant change in the ground level. Meaning to say, merong mas mababang parte ng lupa at meron yung mas mataas na parte ng lupa. So yung pine-prevent natin sa pag-erode or mag-landslide ay yung mas mataas na level ng lupa. So ito yung mga typical na gamit ng retaining wall. Pwede rin siyang makita or ginagamit din siya technically sa mga landscaping. At pinaka-common naman dito ay sa mga roads. So dito sa ating landscaping, pwede na iba ang gamitin natin na materyales. Pwedeng bricks, pwedeng stone ang gamitin dito kapag landscaping lang naman. Pero kapag ka mga roads na, dahil nakataya dito yung buhay ng mga tao, syempre kailangan mas matibay ito. Dapat merong reinforcement. So para mas malagyan ng reinforcement yan, dapat concrete wall ang gamitin natin. Alright, so ito yung mga materials na ginagamit. Mga typical ito: concrete, stone, bricks, treated timber. Depende kung ano ang gamit at depende na rin sa gusto ng client. And then ito naman yung mga types ng retaining wall natin. Meron tayong gravity walls, cantilever walls, counterfort walls, buttress walls, bridge abutment, and anchored walls, each with its own design and advantages. Ito yung typical na retaining walls natin. Meron tayo ditong pinaka-common, yung cantilever retaining wall. At meron pa tayo ditong mga counterfort, bridge abutment, tsaka gravity. Para sa gravity, ang typical na ginagamit dito ay mga stone. Sa counterfort naman, magkamukha ito dun sa buttress. Kapag yung support natin dito ay nandoon sa mas mataas na level ng lupa, ibig sabihin nun, counterfort yun. Kapag naman yung support na to ay nasa kabila, preventing or against siya dun sa ating lupa, ibig sabihin naman nun, buttress siya. Kapag bridge abutment naman, ito yung retaining wall na ginagamit technically sa mga tulay. Pag-uusapan lang natin dito sa video ito ay yung cantilever retaining wall, dahil ito yung pinaka-common sa lahat. So ito yung mga parts ng retaining wall na to. Ito yung toe natin, yung heel na part, at saka yung sa stem. Tapos meron pa tayo ditong drain pipe na tinatawag. Kadalasan, yung surface natin dito sa retaining wall na to ay protected ng waterproofing. So meron pa tayo ditong tinatawag ng mga whip holes. So yung whip holes na to, ito yung mga tubo na napapansin natin sa mga kalsada, dun sa mga retaining walls natin. Para ito mag-drain, para dito lumabas yung mga excess na tubig natin. Dahil yung excess pore water pressure na yon ay masyadong malakas at potentially pwede nitong tumbahin yung ating retaining wall. Bakit nga ba ito tinawag na cantilever wall or retaining wall? So isipin mo na yung slab natin dito or yung pinakapundasyon niya ay yung magiging support natin. Tapos yung stem na to ay parang beam. Kung mapapansin natin, parang nga naman tong cantilever na free dito sa kabila at supported siya dito sa may isang dulo. Or pwede naman ganito, yung stem naman natin ngayon yung magiging support natin, tapos yung toe naman, siya naman yung maging beam natin. And similarly, ganoon din sa kabila. Ito ulit yung ating support, at itong heel part naman natin yung magiging beam natin. So cantilever ang tawag natin dito. Paano nga ba bakalan itong retaining wall na to? So meron tayo ditong lateral pressure. Yung lupang ito yung tinatawag natin na active side. So mas malakas talaga dito yung mga forces natin. And dahil sa force na to, pwede nitong i-bend yung ating retaining wall. Dahil nabebend yung part na to, under tension ito. So dapat kailangan natin itong malagyan ng main bar. Next naman, meron tayo ditong vertical load. Yung vertical load naman na yan, malakas din yan dahil malaki ang volume ng lupa dito.
So pwede naman itong i-bend yung ating heel na part pababa. Dahil itong portion na to, yung under tension, dapat dito naman natin lagyan ng bakal. And dito naman sa kabila yung magiging force natin. So bakit dito? Dahil sobrang lakas ng lateral pressure natin dito, potential itong matumba. Ibig sabihin nito, malakas or malaki yung ating pressure dito sa may ilalim ng toe part. So ibig sabihin nun, malaki din yung resultant force doon. At yung resultant force na yon, kaya niyang i-bend itong toe natin pag ganito. So ibig sabihin, kung nasan yung force na to, dito yung under tension. Therefore, doon din natin dapat bakalan. So ito na yung itsura ng mga bakal natin. So pwedeng putol-putol or pwede rin naman natin tong ayusin. Parang ganito. So yung ating bakal dito sa may toe part and sa heel part, pwede na natin gawing as one. So gawin na lang natin ganito. I-crank na lang natin. And then para naman dito sa ating stem na part, gawin na lang natin tong ganito at ipatong natin siya dito. Okay? So ito yung mga main bars natin. And of course, kung meron tayong main bar, meron din tayong mga transverse bars. At yung transverse bars natin, ganito yung magiging tsura niya. Para sa toe and heel, ito yung tsura niya. Dito sa toe, dapat ipatong mo. Dito naman sa may heel part, okay? Dito naman sa ibaba banda. Okay? And then, also, dito naman sa stem na part natin, dito naman sa may bandang gilid na. Okay? So dapat ang nakaharang dito ay yung mga main reinforcement muna natin. Saka natin ipatong yung mga transverse bars. So dito yung tension kanina, kaya dapat yung tension bar muna, tapos transverse bar. Tension bar, transverse bar sa ilalim. Tension bar, tapos yung mga transverse bars natin. Okay, so ito yung geotechnical part nitong retaining wall natin. So, hati ito sa dalawa. Meron tayong vertical earth pressure na tinatawag at meron din tayong horizontal earth pressure. So, from the name itself, vertical, yung load na yan, syempre, parallel, vertically. Okay? So, meron tayo ditong formula, gamma times the height. Okay? So, recalling naman yung geotechnical engineering natin, ang pressure talaga natin dito sa lupa is simply gamma height. Pati naman sa tubig, gamma height lang din naman. So ito yung nararanasan dito sa ilalim ng ating pundasyon, gamma height yan. Kung ano man yung gamma ng soil natin times yung height. So bali yung height is yung height lang ng ating retaining wall from top to the base. Then next naman, ito yung ating horizontal earth pressure. Ganito yung itsura ng pressure diagram natin kapag horizontal or dito sa may kalupaan natin. Mahina relatively dito sa may bandang itaas, tapos palakas ng palakas pagdating dito sa may baba. So ito namang pH natin or yung horizontal earth pressure natin. May formula naman tayo dito na K gamma soil times height. So bale, ang bago lang dito ay yung multiplier ni K, which is tinatawag natin tong the lateral earth pressure coefficient. Merong tatlong part ito. Okay? Or categories. Meron tayong at rest category. Ibig sabihin nito, yung soil pressure natin does not cause wall movement. Simply, ang ibig sabihin nito is yung ating whole system ng retaining wall ay under equilibrium. Walang matutumba, walang masisira. Kapag naman sinabi nating active, ibig sabihin nito, yung soil pressure natin nagkokos ng wall natin or yung retaining wall natin to move away from the soil. Ibig sabihin nito, yung lateral pressure natin dito sobrang lakas na kaya niyang tumbahin itong ating wall. Okay? So ibig sabihin nun, kapag natumba to, it is moving away from our soil. Then we also have passive. Ito namang soil pressure na to which causes the wall to move towards the soil. So ibig sabihin naman nito, meron tayo ditong maliliit na force na tinatry niyang ibalik itong retaining wall natin pabalik dito. Okay, dito sa may bandang pinaka kalupaan natin, dito sa may active na part. So again, active moving away and then passive naman moving towards the soil. So ito yung at rest natin na horizontal or lateral pressure. So kanina, meron lang tayong K gamma times height.
So kapag at rest naman, lalagyan lang natin ng subscript na 0. P sub 0 is equal to K sub 0 gamma times height, wherein K0 is the at rest earth pressure coefficient. Madaming formula to, pero hindi na natin yon di-discuss. For active naman, meron tayo ditong PA equal to KA gamma height. And then for passive naman, PP equals to KP gamma height. So may mga pattern naman. Kapag ka at rest, 0 lang siya. Kapag active, A. Kapag passive, P naman. Okay, so ang gagamitin natin para kay active and passive ay yung Rankine's theorem na tinatawag natin. Isipin natin meron tayo ditong retaining wall. Then for example, hindi siya leveled. So, merong inclination kunyari yung kalupaan natin dito. At tawagin natin yung inclination na yon na beta angle. For active, ito yung magiging active earth pressure coefficient natin. May kahabaan yung formula. That is cosine beta times quantity, cosine beta minus square root cosine squared beta minus cosine squared phi. Yung phi dito, this is the internal friction ng lupa natin. Okay? Then, for passive naman, baliktad lang. Yung positive, negative, magbabaliktad lang dito. Negative dito sa may taas, magiging positive na kapag passive. Positive sa baba, negative na kapag sa may ibaba, kapag passive. Okay? Or, kung sakali man, na pantay yung lupa natin sa itaas. Ibig sabihin nito, yung beta ay 0 degree, ang K alpha na natin, or Ka natin, magiging 1 minus sin phi over 1 plus sin phi. Then, sa passive naman, again, baliktad lang ulit yung sign dito sa itaas at baba. So, positive na sa taas, negative naman na sa baba kapag ka-passive. Okay? Again, ito yung ating active pressure. Dito siya sa may mas malaki or mas mataas na level ng lupa nangyayari. At doon naman sa mas maliit, yun naman yung tinatawag natin na passive pressure. Okay, so ito recall din natin yung pressure diagram na nangyayari sa lupa natin. Say for example, meron tayo ditong dry soil at saturated na soil. Okay, meron tayo ditong applied load, kunyari sa itaas. Then ito yung mga height natin. For the dry soil, tawagin nating height D for dry. Then kapag saturated naman, tawagin nating height S. For the surcharge, ito yung nakapatong dito sa may lupa natin sa top. Ibig sabihin nito, kung ano man yung pressure na naka-apply dito, pagka dinowing natin yung kanyang diagram, dito sa lupa, yung effect niya ay uniform. Okay, all throughout na yan, pare-parehas. Basa man yan or tuyo, same-same lang yan. Kapag ka dry soil naman, medyo iba na. Para sa dry soil, linearly varying yung ating graph muna. Then pagdating niya sa may saturated na part, magiging uniformly distributed na siya. Then for saturated naman, yung effect nito ay hatiin natin sa dalawa. Meron yung buoyant, which is linearly varying lang din. Of course, idagdag din natin dito yung effect ng pore water pressure. Ito na bale yung purpose nitong mga whip holes natin. Para ma-drain, para matuyo yung lupa natin dito sa may kalupaan natin. Okay? Kapag ka nabawasan kasi ng tubig ito, ibig sabihin, mawawala yung pore water pressure natin. Hihina ng kaunti yung stress na nangyayari dito sa lupa natin. Alright? Okay. Due to those pressures, meron tayo ditong mga common failures na nangyayari dito sa ating retaining wall. Okay? Pinaka-common na dito yung overturning na tinatawag natin. So, ang overturning, ibig sabihin nito, dito sa may toe part natin, dahil sobrang lakas ng pressure na nangyayari dito sa may active side natin, pwedeng matumba yung ating retaining wall. At magmo-moment itong ating buong retaining wall dito sa ating toe part. Ang mangyayari dito, pwedeng matumba yung ating retaining wall. Next naman na problema dito. By the way, ano yung pwede nating solusyon dito sa ating overturning? One way to solve this overturning, habaan lang natin yung ating hill na part para mas maraming lupa yung humawak dito sa may hill part natin at hindi na siya basta-basta matutumba. Yun yung solution natin dito. Next na problem natin or failure na nangyayari sa ating retaining wall ay yung sliding. So ibig sabihin nito,
Yung retaining wall mo pwedeng lumipat pero horizontally, hindi siya matutumba. Paano naman to solusyonan? Kadalasan naglalagay tayo dito ng tinatawag natin na shear key para ma-prevent yung pag-slide dito. And then yung next naman na failure natin ay yung tinatawag natin na bearing failure. Ibig sabihin naman nito, yung lupa natin dito sa ilalim ng pundasyon ay sobrang hina. Mataas ang pressure, tapos hindi masyadong compacted yung ating kalupaan dito sa may ilalim ng ating pundasyon. So yung solution lang dito ay very straightforward. Palitan lang natin ng suitable material na lupa, yung dito sa may ilalim ng ating pundasyon, at i-compact natin ito sa kanyang desired compaction para ma-solve natin yung kanyang bearing failure. Ito lang yung mga common na failure natin para sa ating retaining wall: overturning, sliding, and the bearing. Okay, so ito yung example number 1 natin for our retaining wall. Given na dito yung mga parameters, meron tayo dito mga labels sa ating retaining wall. May dimension A, B, C, D. At meron din tayong thickness na given na. Meron na rin dito yung height, gamma soil, gamma ng concrete, and then also yung coefficient for active pressure, that is 1/3. F primes is 24 and Fy is 345. Same is true with the wall footing. Consider 1 meter or per meter strip of the wall din dito. And then given din dito yung ultimate load or the combination. That ultimate is equal to 1.2 of the dead plus 1.6 of the live, or H. Yung H dito, this is the lateral load. Now we are given here, or determine natin, what is the design moment acting at the stem of the retaining wall. Then B, what is the spacing of 25 mm bars required at the stem of the retaining wall using 70 mm concrete cover on the stem. So yung stem dito is actually this one, yung pinaka-wall natin dito. So babakalan natin ito using the moment na makukuha natin sa letter A. So ito yung ating figure, nire-write na lang natin. Given na yung height, 6.5 meters. Given na rin yung thickness dito na 0.5 meters. Okay. So, ang tanong dito, what must be the design moment acting at the stem of the retaining wall? So, this is our stem again. So, yung moment na tinatanong dito is actually the moment ultimate acting at this critical section. Okay, so ito yung critical section natin para sa ating stem. Bakit? Because we're going to treat this one as a cantilever beam. And then, kapag ka-cantilever beam yan, we know na dito yung support natin, ito ay overhang. So, ibig sabihin, yung moment natin ay lalabas siya dito. Okay? So, magkakaroon tayo dito ng ultimate moment. And then, this will be the plot or the diagram for the active pressure. Meron tayong lupa dito sa may bandang part na to. So, ibig sabihin, ito yung hill na part, and then ito yung toe na part. Yung sa may hill na part, ito yung active pressure natin. And, kung mapapansin natin sa figure kanina, walang binigay dito na soil. Ibig sabihin, wala tayong i-consider na passive pressure. Now, ito yung ating diagram for the active pressure. Then, correction lang. Kanina pinakita natin na yung pH ay nag-a-act siya dito. Yun yung resultant. So, correction lang, yung pH dito, that is the pressure dito sa may bandang dulo. So, again, yung formula nito ay K gamma soil height. So, dapat ito po yung value na yon. So, depende sa height, yun yung kanyang magiging value. So, dahil ginamit natin dito yung total H na 6.5, so ito yung multiply natin ng height na 6.5 din. Okay? And then, ito yung tawagin nating resultant nitong pressure na to. Yung value nito is simply the area of this diagram. And then, of course, dahil ito ay triangular, meaning yung kanyang resultant ay dapat mag-act height over 3. Okay? And then, ito yung ating horizontal pressure or the active pressure natin. And then, meron din tayo ditong vertical pressure. Okay? That is denoted as the PV. Pero, ang tanong dito, sino nga ba yung makakapagbigay ng moment ultimate dito sa ating stem?
tumbayin natin yung ating retaining wall. Isipin natin na para siyang isang beam talaga. Then ito yung ating magiging beam, and then ito naman yung ating magiging support. I-rewrite natin. Meron tayo ditong PV. Again, ito yung PV natin dito. Going down talaga siya. Pero tinumba lang natin siya initially para mas ma-view natin kung sino nga ba yung nagbibigay ng moment. Actually, yung yung sariling bigat din ng ating retaining wall, it is also acting downwards. Okay? So, ibig sabihin, kapag plinat din natin dito yung mga weight ng ating concrete, nag-a-act din sila parallel kay PV. So, meron tayo ditong weight ng mga concrete natin going to the left. Okay? And then yung PA naman natin, it is actually going towards our stem. So, ibig sabihin nito, si PA lang or yung active pressure lang talaga ang nakakapagbigay ng bending para sa ating stem. Si PV, hindi naman siya nagmo-moment dito. Hindi siya nagkakos ng any bending dito sa ating stem. Kaya si PA lang ang dapat nating i-consider. Now, yung PA natin dito, tawagin nating X distance from this support. Itong part na to, sa may connection. Now, ano yung value ng X? X here is actually, ito ay height over 3, tapos yung thickness ng ating footing ay 0.5. Therefore, yung X natin ay simply X over 3 minus 0.5. H is 6.5 divided by 3 less 0.5. This is actually equal to 5/3. Okay, now, pwede na natin kunin yung magiging moment nitong PA na to dito sa ating stem. That is equal to PA times the X. Kaya lang, design moment ang gusto nating malaman. So, ibig sabihin kapag design moment, this is ultimate moment. Okay? Para makuha natin yung ultimate moment, kailangan natin mag-multiply ng factor. Again, yung combination na binigay sa atin ay 1.2 ng dead plus 1.6 ng live or H. So, walang binigay sa atin na dead load. So, ibig sabihin nito, hindi na natin gagamitin yung 1.2 dead dito. Again, bakit walang dead? Dahil yung mismong weight ng ating stem is parallel sa PV. So, hindi siya nagkakos ng bending dito sa mismong stem natin. Yung live load naman, wala rin binigay sa atin. And what about this H? Yung H dito sa ating NSCP, this is the lateral load. Or ito yung ating active pressure acting. So, ang multiplier natin ay dapat 1.6. So, para makuha natin ang MU, we multiply 1.6 PA times X. Okay? So, meron na tayong X, tapos PA na lang kailangan nating hanapin. Ang PA natin ay, para makuha yung resultant nito, this is simply the area of the triangle. And that is equal to 1/2 H times the PH. Again, yung PH natin dito, this is the height of the pressure at the bottom. And then ito yung magiging base natin, yung height. Tapos times 1/2. Or, remember that PH is equal to KA. Dahil active pressure yung meron dito, lagyan din natin ng subscript na A. Given naman na 1/3. Gamma soil times the height. I-simplify natin. Substitute natin ang PH dito. And then we can now have 1/2 H times KA gamma soil height. Pwede pa natin itong i-simplify. Then actually, ito yung formula na ginagamit din kung gusto nyo nang mabilisang mag-solve. PA, diretso na 1/2 KA gamma soil height square. Okay, substitute everything. 1/2 times 1/3 times yung gamma soil ay 16 times yung height ay 6.5, then square. Then, lagyan din natin ng 1. Bakit? Saan ang 1? Dahil ang magiging unit natin, kung ito lang yung formula natin, kilonewton per meter yan. Kailangan nating mag-multiply ng 1 meter strip para maging kilonewton yung actual force natin na PA. So, this is now equal to 112.67. And then, for MU, pwede na natin kunin 1.6 PAX. That is now 1.6 times 112.67 times 5/3.
Then finally, ang MU natin ay 300.45 kilonewton meter. And this is now actually the design moment acting at the stem of the retaining wall. Okay? Next, for letter B, what must be the spacing of a 25 mm diameter bars required at the stem of the retaining wall using 70 mm as concrete cover? So ito na yung ating moment dito sa ating stem, 300.45 kilonewton meter. Nasaan yung dinedesenyo natin dito? Saan yung lalagyan natin ng bakal? Again, yung stem yung lalagyan natin ng bakal. Pero kung mapapansin natin, meron tayo ditong dimension na C, then meron tayong dimension na A dito sa dulo. So anong area yung i-consider natin? Of course, yung dapat natin i-consider ay kung nasaan yung moment. So dapat ang dimension natin dito ay C by 1 meter. Ito yung 1 meter strip. Then yung C dito, this is the width of the stem natin. Okay? Ito yung width ng ating stem. Yung C na value. Huwag A ang gamitin mo dahil mas maliit ito. Tapos yung moment talaga ay dito sa may bandang C nag-aak. So, ito na yung magiging bakal natin. Tama naman na dito dapat sa may dulo. Dito banda dapat ilalagay yung ating main bar. Bakit? Kasi nga, ito ay nagbe-bend towards this direction. Papunta siya dito, matutumba sa may bandang toe. Ibig sabihin, yung under tension ay yung nandito sa bandang dulo. Kaya lagyan natin dito ng bakal. Ito yung aalamin natin. Ano nga ba yung magiging espasyo ng bawat isang bakal na yan? Again, recall natin yung MU natin. This is equal to phi moment nominal. And then, expand natin ito. We know that the nominal moment is equal to 0.85 F prime C AB times D minus A over 2. We need to know what is the D. Yung B naman given na 1 meter. Yung A, that is the known. MU is na-solve na rin natin. So, paano nga ba kunin yung effective depth? For the effective depth, this is simply equal to the width C less concrete cover na given dito minus half nung diameter nung main bar. Okay? So, simplify natin. 600 yung C natin. Clear cover na given ay 70 mm. Then, yung diameter ng bar ay 25 over 2. Then, finally, we have 517.5 mm for effective depth. Now, isubstitute na natin lahat. MU natin, 300.45. Gawin natin tong Newton meter, Newton mm. That is now times 10 raised to 6 equal to 0.9 times quantity, 0.85, 24. A is unknown. Yung B natin ay 1,000. Then, 517.5 minus A over 2. Then finally, yung A natin dito ay 32.65 mm. Next step, equate natin yung compressive force equal to the tensile force. Then we have 0.85 F prime C AB. Yung A dito, sinubstitute na natin na 32.65 equal to AS times yung Fy natin ay 345. Finally, we have AS equal to 1930.61 mm square. Now, hindi pa to yung final answer. Kailangan natin itong i-compare sa minimum area para sa ating beam. And that is given by the formula 1.4 Fy BD. Again, ito ay ginagamit sa mga beam lang. Okay? Trinit natin tong stem na parang beam. Kaya yung gamitin natin na formula dito ay yung minimum for beam. That is 1.4 Fy BD. Ito na yung ginamit ko dahil yung ating F prime C ay less than 32 MPa. Kung more than 32 MPa or equal to 32 MPa, ang AS min natin magiging square root F prime C over 4 Fy BD. So, ito na yung ginamit ko. Kasi ito naman yung mag-govern. And then, finally, isa-substitute natin lahat. 1.4 over 345 times 1,000 times 517.5 gives us 2,100 mm square.
Then comparing the two AS, of course, ang gamitin natin yung mas malaking area para mas madaming bakal ang ibigay sa atin. Okay, now meron na tayo ditong area ng ating bakal. Ilang bakal ba ang kakasya dito sa 2,100 mm square? For the number of bars, this is equal to the minimum area divided by pi over 4, 25 square. 4.28 or approximately 5 pieces. Hindi naman to yung tanong. Ilan or ano yung spacing ng bawat bakal natin? Again, given this side view, 1,000 mm must be equal to dalawang clear cover dulo-dulo plus half netong ating main bar. Okay, correction. Dapat meron tayo ditong times 2 para sa ating diameter ng bar. Okay? Kalahati dito sa dulo-dulo. Times 2 natin yon dahil dulo-dulo nga, no? Half plus half or simply isang buong diameter plus S times quantity N minus 1. Saan galing yung N minus 1? Kung meron ka ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na spacing, dapat meron ka ditong 7 bakal. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N minus 1, yun yung 6 na spacing. Yun yung multiplier natin. Okay? So, simplify natin dito. 1,000 now is equal to twice nung cover natin na 70 plus, cancel na dito yung 2 plus 25 na isang buo plus S times quantity 5 minus 1. Then finally, meron tayo ditong S na 208.75 mm. Or, gusto natin tong i-round down pa para mas maayos tignan. Gawin natin tong 205 mm. And this is now our final answer. Hindi na natin to kailangan pa i-compare sa mga maximum natin dahil trinit na natin to na parang beam. And wala naman tayong comparison. What is the maximum spacing ng ating main bar for the beam? Alright, so ito lang po yung ating video sa araw na to. Maraming salamat po.